Alam niyo bang maaaring ikapahamak ng inyong mga alagang baboy at ikalugi niyo ang pagpapapasok ng kung sino-sinong mga tao dyan sa inyong mga baboyan? Hey, what's up guys? It's Doc Bench once again, ang inyong farm service, and welcome to Doc Bench Farm TV. Dito kung saan ay nagsishare tayo ng mga makabuluhang bagay na siguradong magagamit niyo sa inyong mga pagbababuyan. Kaya naman kung bago ka lang dito sa page ko, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow. Pwede ka rin mag-subscribe. Malamang marami sa inyo ang hindi pa narinig ang salitang downtime, lalong-lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang sa pagbababuyan. Ang salitang downtime, ito ay isang biosecurity procedure na ginagawa lalong-lalo na sa mga malalaking farm na kung saan yung mga farm workers, mapa-veterinary man yan, farm manager, kahit yung owner, o kaya yung mga hagman, once na lumabas sila sa farm, for example ay magde-day off sila o kaya may pupuntang isang training seminar, ayan, pagbalik nila, kailangan nilang mag-downtime. Ito ay isang araw hanggang 4 na araw, depende kung saan ka nanggaling. Hindi ka kaagad papasok dun sa pabuyan. Kumbaga magpapahinga ka muna ng isang araw, ayun na nga, depende kung saan ka nanggaling. Kung mas risky yung pinanggalingan mo, mas mahaba. Okay? Para makasiguradong mag-decontaminate ka at hindi ka makadala ng anumang nakakahawang sakit dun sa mga baboy. At ito yung dahilan kung bakit natin nasabi na maaaring ikapahamak ng inyong mga baboy at ikalugan nyo eventually yung pagpapasok ng kung sino-sino sa inyong mga baboyan. Punta natin, for example, yung mga technicians natin dyan. Feed company man yan, yung mga technician ng gamot, yung mga nagkakastrate, mga AI technician, lahat-lahat na bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Meron namang mga nagpa-practice ng mga biosecurity procedure dyan. Hindi natin nila lahat. Doon nga sa sinabi natin na nagpapahinga ng isang araw nang walang attachment sa baboy para makasigurong malinis ka, merong mga technician na nakakailang babuyan ang pinupuntan sa loob ng isang araw. Pupunta dito, pupunta dyan, pupunta dyan. Isa pang makikita mo, wala siyang kasuot-suot na kahit buta or gloves man lang, face mask and everything. Okay? So, ibig sabihin, kapag pumunta siya dun sa isang farm, maaaring dumikit sa damit niya, sa kamay. Minsan, merong sakit na naihahawa galing sa tao. Kung yung narinig nyo na yung swine flu na maaaring mag-infect sa tao at lumipat sa hayop. Kaya nga, pag swine flu ang problema, dapat sterile, malinis ang natin dyan, ang pag-handle natin dyan. Hindi tayo didikit sa kanila kasi medyo delikado yan. Okay? So, may mga ganong klaseng sakit guys na maaaring mailipat sa sako ng feeds, sa bota, ayan, sa kamay, lalo kung hindi linis man lang, nag-wash man lang, o kaya nag-alcohol. Ayan. So, dun sa mga kaibigan nating technician dyan, so, bigyan naman natin ng pabor yung ating mga kliyente na kapag pumunta kayo doon, alam natin nang galing tayo sa ibang farm, mag-decontaminate naman tayo, magsuot tayo ng cover sa sapatos, o kaya magbota tayo, gumamit tayo ng gloves, gumamit tayo ng face mask. Pas maganda nga, gumamit pa tayo ng hairnet kung tawagin, yung pang-cover sa ulo. Kasi yung buhok guys, maaari ding dumikit din yung virus. Kung nagkamot siya, nahulog yung buhok niya dun sa baboyan. Nadikit na dun sa baboy. O contaminate na. Isang halimbawa dyan guys na maaari nating tingnan, yung sakit na parvovirus. Okay? Alam natin, lagi nating dinidiscuss yan. Alam natin na ang tinatamaan yan ay yung buntis. Nagkakaroon siya ng yung mummification. Yung parang mga kulay lupa yung baboy kapag lumabas. Yung sakit na yun guys, ang tinatamaan nun yung buntis. Ngayon, kung nagpaturok ka ng gamot dun sa isang technician sa napakabata pang edad ng baboy mo, so sabihin natin, nabili mo yung baboy ay 1 buwan pa lang, tapos nagpaturok ka ng antibiotic or kaya nagpa-vitamins ka. Ngayon, kung yung technician ay may daladalang parvovirus kasi hindi siya nag-decontaminate, nahawa yung baboy, hindi mo siya makikita doon sa baboy kasi nga, piglet pa lang yun 1 month pa lang siya So, hihintayin mo ngayon na umabot doon sa panganganak. Anong edad na nun? Almost a year na siya. Ayan. So, napakatagal. Pero ang pinagmulan nun, nung 1 buwan pa lang siya, na-infect na siya ng parvovirus. Pag mamanifest yun, kapag nagbuntis na siya, di ba? Isipin mo yung tagal na yun. Yan guys yung ating alalahanin. So, sa ating mga owner, i-practice din natin ito. Itong pinapractice ng mga malalaking farm na downtime or kaya decontamination.
mag-provide tayo ng bota, mag-provide tayo ng maganda nga, pagpaliguin natin, pagsuotin natin ng provided natin na kasuotan sa loob ng ating baboy. Kahit isang piraso lang yung baboy natin, 10 piraso, it's the same. May kapital yan. Ikakalugi natin. Nandiyan nakasalala yung pamumuhay natin, di ba? So, dapat deserve nyo din na pangalagaan yung inyong mga alagang baboy. Okay? So, yun, mag-produce kayo ng bota, ng gloves, ng face mask, ng hairnet. Meron pa yung shoe coverings, guys, yung parang plastic lang na sinusuot ng mga veterinaryo. Meron yan dyan, hanapin nyo sa Lazada or sa Shopee. At doon naman sa mga owner na mahilig pumunta kung saan-saan, halimbawa si kumpare nyo ay may babuyan din at nanganak ng 20 yung baboy nila, na-excite ka naman, pupunta ka doon, tapos pupunta ka sa babuyan mo, wag nyong gagawin yun, guys, kasi ayan, pwede nyong gawin yun, basta siguraduhin yung mag-downtime kayo. At least bigyan nyo man lang ng 24 oras na wag kayong didikit dun sa baboy nyo. Maligo muna kayo, magpalit kayo ng damit, mag-decontaminate. Okay? So, same yan, guys, dun sa kung pupunta kayo sa mga training seminar, yung mga pa-seminar ng mga feed company, mamimit nyo yung mga iba-ibang nag-aalaga ng baboy, may mga baboyan. Doon pa lang, guys, may posibilidad din nyo na makakuha kayo ng ano doon. Kasi pare-pareho kayong mga magbababoy eh. So, may tendency yun, may chance na makakuha ka ng virus doon. At madala mo din sa baboyan. Pag pumunta ka sa palengke, sa wet market, sa tindahan ng mga karne, pag na-expose ka doon, same din yan, guys. Huwag ka munang pupunta sa baboyan mo, mag-decontaminate ka muna. Isang araw, 24 hours na downtime. Okay? For more videos like this, don't forget to hit like, share, follow, and subscribe to Doc Bench Farm TV.